Alam niyo ba guys na merong isang imahe ng Santa na dahil sa kanyang itsura ay kinatatakutan ng marami? Iyan ay ang imahe ni Santa Rita de Cassia ng bayan ng Siquijor. Sa lugar kung saan matatagpuan ang imahe na ito ni Santa Rita ay tinatawag siyang Black Magic Mary o Santa Muerte ng mga turista at ng mga lokal doon. Ayon sa mga lokal doon, napakarami daw kababalaghang kwento ang bumabalot sa imahe na ito ni Santa Rita. Ayon sa kanilang kwento, ang imahe daw na ito ni Santa Rita de Cassia ay nawawala doon sa kanyang kinalalagyan after lumubog ng araw. At makikitang muli o bumabalik ang imahen daw na ito sa kanyang lalagyanan bago pumutok o bago sumikat ang araw. Napatunayan daw ang kwentong ito nang makitaan ng putik at damo ang kanyang mga paa at ang dulo ng kanyang vestida. Napakarami pa pong himala at kababalaghang kwento ang bumabalot sa image na ito ni Santa Rita de Cassia ng bayan ng Siquijor. Pero lagi po nating iisipin at pakatatandaan na ito po ay imahe ng isang banal ni Santa Rita de Cassia, ang patrona po ng mga imposibleng bagay, na dapat galangin, na dapat alayan ng panalangin, na gamitin natin yung image na ito upang mas mapalalim pa yung ating paniniwala, yung ating pananampalataya bilang isang Katoliko. Hindi po pagmula ng takot, hindi po pagmula ng mga katatakutang kwento na nagiging sanhi po ng pagkakaroon ng takot ng mga tao doon sa pinaka-image. Ito naman po ay panglabas na kaanyuan lamang. Ito po ay yung pinaka-itsura lamang po ng imahen. Pero lagi po nating iisipin nga po na ito nga po ay si Santa Rita. Isa po siyang banal, isa po siyang santa. Siya po ay nag-alay ng kanyang buhay para po sa ating Panginoong Diyos. By the way guys, may share ko na lang din sa inyo kung bakit nga ba naging patrona ng mga imposibleng bagay si Santa Rita. Isa nga po sa dahilan na yan ay yung kwento po na ito. Kinaapunan daw po kasi nung araw po mismo nung kamatayan ni Santa Rita, meron po siyang isang kaibigan na dumalaw sa kanya. Nung tanungin nga daw po si Santa Rita kung ano po yung huling-hiling po niya, ay ang hiniling po niya ay ipitas siya ng isang pirasong rosas doon po sa kanilang bahay. At dahil nga po yan ay huling-hiling ni Santa Rita, so kahit medyo nagda-doubt yung kanyang friend, medyo nagdadalawang isip, nag-aagam-agam siya dahil nga po nung panahon na yon ay panahon ng niebe o umuulan po ng niebe, taglamig, tagyelo. So wala pa pong rosas na namumukadkad noon, ay sinunod po siya ng kanyang kaibigan. Nung nga pong pumunta yung kanyang kaibigan doon sa hardin ng lumang bahay nila Santa Rita, ay nakakita nga po siya ng isang namumukadkad na rosas. At yan nga po yung isa sa mga dahilan kung bakit nga ba siya naging patrona ng mga imposibleng bagay. So yun lang guys, thank you for watching. Sana nag-enjoy kayo, mag-ingat kayo palagi and God bless you all. Bye!